Sa sumunod na eksena, makikita si Tian na nagko-cultivate sa kanilang bahay. Nagulat si Tian nang masaksihan ang epekto ng kanyang strength talent, na nagbigay sa kanya ng 10 beses sa kanyang normal na lakas. Napagtanto ni Tian na sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya niyang labanan ang isang Great Martial Warrior realm. Nainis si Yu nang makitang nagko-cultivate ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na palagi siyang nakaupo na parang estatwa, kapag bumabalik mula sa paglalakbay. Hindi sumagot si Tian sa kanyang kapatid. Lalong nainis si Yu, at sinasabi niya na si Tian ay kumikilos ng may kaluwalhatian at mapagmataas. Sinabi ni Yu na kausapin siya, ngunit walang sinabi si Tian. Hindi siya makapaniwala na hindi siya pinapansin ng kapatid niya. Sinabi niya kay Tian na huwag siyang sisisihin sa susunod niyang aksyon. Pumasok si Yu sa kusina at kinuha ang isang garapon ng asin, na may palihis na tingin sa kanyang mukha, sinimulan niyang buhusan ng asin ang niluluto niyang pagkain. Nang matapos si Tian sa pagko-cultivate, inihain na ni Yu ang iba't ibang pagkain. Laking gulat ni Tian nang makita ang napakaraming pagkain. Sinabi ni Yu sa kanyang kapatid na siya ang nagluto ng pagkain para sa kanya, dahil lagi itong nagsusumikap tuwing pupunta siya sa isang misyon. Na-touch naman si Tian sa sinabi ni Yu. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian sa kapatid na kakainin na nila ang pagkain. Bago pa mahawakan ni Tian ang alinman sa mga pinggan, narinig niyang may nag-doorbell sa kanila. Tumayo si Tian para tingnan kung sino ang nasa pinto. Natarante si Yu nang makita niyang tumayo ang kanyang kapatid, at hiniling na tikman niya muna ang pagkain bago siya pumunta sa pinto. Pagbukas ni Tian ng pinto ay may nakita siyang hindi inaasahan. Nakita niya si Kapitan Gale Wolf na nakatayo sa kanyang pintuan na may berdeng bag sa kanyang likod. Pinati ni Gale Wolf si Tian na may matangkad na ngiti. Pinayagan ni Tian si Gale Wolf na pumasok sa kanilang bahay, at tinanong siya kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na dumating siya upang ibigay sa kanya ang kanyang bahagi sa pagkolekta ng mga bangkay. Pinuksan ni Gale Wolf ang kanyang bag para ipakita kay Tian ang dami ng dala niya. Nagulat si Tian nang marinig, na binisita siya ni Gale Wolf sa ganoong dahilan. Sinabi niya kay Gale Wolf na mas mabuting ibahagi ito sa kanyang mga ka-team. Ibinigay ni Gale Wolf kay Tian ang bag, ipinaliwanag na kinuha na ng kanyang team ang kanilang bahagi. Pilit na tinanggap ni Tian ang bahagi sa pagkolekta at pinakiusapan si Gale Wolf na kumain kasama niya, at sinabing may itatanong din siya sa kanya. Masayang tinanggap ni Gale Wolf ang alok ni Tian at sinabing masarap ang mga pagkain. Madaling nilamon ni Gale Wolf ang mga inihain ni Yu, at nagulat sa sarap nito. Sinabi niya kay Tian na matagal na siyang hindi nakakain ng masarap na lutong bahay. Hiniling ni Tian kay Gale Wolf na enjoyin ang pagkain at sinabing hindi siya gaanong nagugutom. Kaagad pagkatapos, dinala ni Tian ang kanyang mga resources sa kanyang silid. Tinanong ni Yu si Gale Wolf kung hindi maalat ang pagkain. Sinabi sa kanya ni Gale Wolf na talagang masarap ang pagkain, at dapat ay nagdagdag pa siya ng asin. Nagulat si Yu nang marinig ito at napagtanto na si Gale Wolf ay hindi isang normal na tao. Habang kumakain ng prutas, umupo si Gale Wolf para kausapin si Tian. Sabi niya kay Tian kung ano ang kanyang tanong. Sinabi ni Tian kay Gale Wolf na kanina pa siya nagko-cultivate sa bahay, at nagtanong tungkol sa progress ng misyon sa pag-clear sa mga halimaw. Sinabi ni Kapitan Gale Wolf kay Tian na ang Lin Hai Base at ang Iron Fong Base ay lubhang nahihirapan. Nagulat si Tian sa narinig at nagtanong ulit kung sigurado ba si Gale Wolf sa balita. Inihayag ni Gale Wolf kay Tian na 3 Great Martial Warriors at 50 Elite Martial Warriors ang namatay. Nagtanong si Tian kung ang mga Great Martial Warriors ay namatay sa pakikipaglaban sa mga Mighty Ants. Kinumpirma ito ni Gale Wolf, na ipinapaliwanag na ang mga Great Martial Warriors ay pinili upang labanan ang mga Mighty Ants pagkatapos mabigo sa unang pagsalakay. Sa kasamaang palad, nabigo rin ang mga martial artist na iyon. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na ang Iron Fang Base ay nagalit, at nagpadala ng isang Grandmaster upang patayin ang mga Mighty Ant. Nagulat si Tian sa narinig at nagtanong kung malaya na bang madaanan ang rutang pangkalakalan. Sinabi sa kanya ni Gale Wolf na ito ay malaya na, ngunit idinagdag niya na hindi niya naiintindihan ang mga intensyon ng Iron Fang Base.
Nagtanong si Gale Wolf kay Tian kung matalino ba para sa Iron Fong Base ang dumaan sa napakaraming problema dahil lamang sa ruta ng kalakalan. Napagtanto ni Tian na tama si Gale Wolf at nagsimulang maghinala sa mga galaw ng Iron Fong. Nag-iba ang eksena, at makikita si Tian na pinapanood si Gale Wolf habang ito ay paalis. Iniling ni Gale Wolf kay Tian na bumalik na siya sa loob, na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang bantayan siya. Habang nagsasalita si Gale Wolf, may nakamasid kay Tian mula sa malayo. Lumapit ang lalaki kay Tian at tinanong ni Tian ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Mu Yuan, at sinabi kay Tian na siya ang butler ng pamilyang Mo. Nagulat si Tian nang marinig ito, hindi niya alam kung ano ang gusto ng pamilyang Mo sa kanya. Sinabi ni Yuan kay Tian na pumunta siya rito para imbitahan siyang kumain sa mansyon ng pamilya, at iniabot kay Tian ang isang sulat mula sa head family ng mga Mo. Sinabi ni Tian kay Yuan na hindi siya interesadong umalis sa kanyang bahay. Nagulat si Yuan sa narinig at inilabas ang kanyang enerhiya. Sinabi kay Tian na walang sinuman ang tumanggi sa imbitasyon mula sa pamilyang Mo. Nang makitang inilabas ni Yuan ang kanyang lakas, sinubukan siyang pakalmayan ni Gale Wolf, na nagmumungkahi na pag-usapan nila ng maayos ang mga bagay-bagay. Lumapit si Yuan kay Tian at ipinatong nito ang kanyang kamay sa balikat ni Tian, hinihiling kay Tian na tanggapin ng maayos ang imbitasyon. Nainis si Tian nang makita ang kamay ni Yuan sa kanyang balikat, ginalaw ni Tian ang kanyang katawan, dahilan sa pagkadulas ng butler. Pagkatapos ay ginamit ni Tian ang kanyang kamay upang ibagsak ang ulo ni Yuan sa lupa. Mabilis na pinigilan ni Gale Wolf si Tian nang makita niya ito. Tumayo si Yuan at tumakbo palayo, sumisigaw na babayaran ni Tian ang ginawa niya. Pinagmamasdan ni Tian at Gale Wolf si Yuan, habang tumatakbo ito palayo. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na hindi niya dapat ginalit si Yuan, pero sinabi ni Tian kay Gale Wolf na huwag mag-alala at sinabi sa kanya na magiging maayos lang siya. Napatingin si Tian sa kanyang kamao, nagulat nang masaksihan na madali niyang napatumba si Yuan nang hindi gaanong ginagamit ang kanyang lakas. Napagtanto ni Tian na ang kanyang strength talent ay hindi pangkaraniwan. Nag-iba ang eksena, at makikitang hawak-hawak ni Yuan ang sulat na ibibigay sana niya kay Tian, na baka sa mukha niya ang galit. Nangako si Yuan na papahirapan si Tian sa kanyang ginawa. Sa sumunod na eksena, makikita ang mansyon ng pamilyang Mo, kung saan makikita ang isang lalaki na nakaupo sa isang upuan habang may nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking nakaupo sa upuan ay si Jiang Qing. Habang naghihintay sila sa pagdating ng butler, dumating si Yuan na tumatakbo, lumuhod, at nagmamakaawa sa lalaking patriarch ng pamilyang Mo. Hindi maintindihan ng patriarch kung bakit nagmamakaawa sa kanya ang butler, at hinihiling sa kanya na sabihin ang nangyari. Ang pangalan ng patriarch ay si Mo Xiangxiang, siya ay isang elite martial warrior at anak ni Jiang Qing. Sinabi ni Yuan sa kanyang master na inihatid niya ang liham kay Tian sa magalang na paraan, ngunit sinabi ni Tian na umalis na siya pagkatapos marinig ang pangalan ng pamilyang Mo. Nagulat si Xiangxiang nang marinig ito, hindi siya makapaniwala na hindi natatakot si Tian sa pangalan ng kanilang pamilya. Sinabi ni Yuan sa kanyang master na pinunit ni Tian ang imbitasyon na isinulat niya, at binugbog pa siya. Nainis si Xiangxiang nang marinig ito, inilabas niya ang kanyang lakas at tumilapon ang lahat ng bagay palayo sa kanya. Hindi siya makapaniwala na hindi na-appreciate ni Tian ang kanyang kabaitan. Habang naglalabas ng lakas si Xiangxiang, narinig niyang umubo ng malakas ang kanyang ama. Mabilis na sumugod si Xiangxiang para tulungan ang kanyang ama. Sinabi ni Jiang Qing sa kanyang anak na ayos lang siya, sinabi ni Xiangxiang kay Yuan na lumabas na siya ng silid. Naglabas si Xiang ng isang tableta at iniabot ito sa kanyang ama, at sinabi na inumin niya ang kanyang gamot. Kinuha ni Jiang Qing ang tableta at uminom ng tubig. Sinabi niya sa kanyang anak na napilitan siyang gamitin ang kanyang secret technique, upang makatakas ng labanan niya ang mga mighty ant at aksidenteng nasira ang kanyang kaibuturan habang sinusubukan niyang tumakas. Ibinunyag niya kay Xiangxiang na hinding-hindi niya mapapagaling ang kanyang kaibuturan. Sinubukan ni Xiangxiang na hikayatin ang kanyang ama, na sinasabi sa kanya na magiging maayos lang ang mga bagay-bagay. Tumayo si Jiang Qing at sinabi sa kanyang anak na mas alam niya ang kanyang katawan kaysa sa sinuman. Sinabi niya kay Xiangxiang na ang pamilyang Mo ay hindi na magkakaroon ng isang great martial warrior, kapag siya ay namatay.
Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ni Jiang Qing sa kanyang anak na magiging isang malaking sakuna kung wala silang great martial warrior. Iminungkahi ni Shang na maaaring naghihintay lang si Tian na makakuha ng imbitasyon mula sa pamilyang Lin. Sumagot si Jiang Qing na dapat nilang makuha si Tian anuman ang mangyari. Nang may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, sinabi niya kay Shang na kailangan nilang hulihin si Tian kung hindi nila siya maiimbitahan. Sinabi ni Shang sa kanyang ama na maaaring hindi tunay na pagsilbihan sila ni Tian kahit na mapilitang isali siya. Naglabas si Jiang Qing ng isang elixir at sinabi sa kanyang anak na ang elixir ang siyang magpapasunod kay Tian, dahil may kakayahan itong alisin ang kalooban ng isang tao. Nais ni Jiang Qing na gamitin ang elixir kay Tian kung bumisita sana siya sa kanilang mansyon. Sinabi niya sa kanyang anak na kailangan nilang gamitin ang elixir ng maaga. Ibinigay ni Jiang Qing ang elixir sa kanyang anak at hinihiling na gamitin ito ng mabuti. Nagulat si Shang nang makitang may ganitong elixir. Ibinuhos ni Jiang Qing ang isang bote ng alak, at sinabihan ang kanyang anak na bigyan si Tian ng bagong pagkakakilanlan pagkatapos niya itong ma-brainwash. Sinabihan niya ang kanyang anak na sabihin kay Tian na siya ang kanyang legitimate child. Nagulat si Shang sa narinig. Ipinaliwanag ni Shang na maaaring baguhin ni Tian ang kanyang apelyido at mapabilang sa kanilang pamilya. Tiniyak ni Jiang Qing sa kanyang anak na si Tian ay hindi maaaring pumalit sa kanyang pwesto bilang head of the family. Iminungkahi ni Jiang Qing na pwede rin siyang maging tatay ni Tian kung gusto niya. Sinabi ni Jiang Qing na kahit anong paraan ay gagana, hanggat mababago nila ang kanyang apelyido. Na may ngiti sa mukha, sinabi ni Shang sa kanyang ama na hindi siya inaabala sa mga pag-iisip, nag-aalala lamang siya sa reputasyon ng ama. Umupo si Jiang Qing sa kanyang upuan at inutusan ang kanyang anak na isagawa kaagad ang misyon. Lumuhod si Shang sa harap ng kanyang ama, at nangakong itatalaga ang misyon sa 10 Great Elders. Tiniyak niya sa kanyang ama na walang magagawa si Tian laban sa mga Elders. Nag-iba ang eksena, at makikita ang 10 Great Elders na tumatakbo papunta sa bahay ni Tian. Pumasok ang isa sa mga Elders sa bahay ni Tian, at nagulat sa pamamagitan ng kanyang earpods. Inutusan ng pinuno ng mga Elder ang isa, na hulihin na lang ang kapatid ni Tian at pilitin si Tian na sumuko. Tinanggap ng lalaki ang utos. Sinabi ng pinuno sa lalaki na siya at ang iba pang Elder ay nakatayo lamang sa labas, na naghihintay na tambangan ng sinuman. Sinabi niya sa lalaki na magsumbong agad kung may napansin siyang kakaiba. Pumasok ang lalaki sa isang silid at nakita niyang may nakabalot sa isang kumot sa kama. Sinabi niya sa kanyang pinuno na nakita niya ang target. Sinabi ng kanyang pinuno na kunin siya. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay at sinubukang tanggalin ang kumot. Bago pa mahawakan ng lalaki ang kumot, hinagis ito sa kanya nang natutulog. Mabilis na inilabas ng lalaki ang kanyang espada at hinati ang kumot sa kalahati. Agad na may humawak sa kanyang leeg at sinimulan siyang sakalin. Ang tao palang ito ay si Tian. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian sa lalaki na matagal na niya itong hinihintay. Habang sinasakal ni Tian ang lalaki, tinanong ng pinuno kung nahuli na niya ang kapatid. Sinakal ni Tian ang lalaki hanggang sa mamatay at ibinagsak ang katawan nito. Habang nasa sahig ang lalaki, sinubukan siyang tawagan ng pinuno nila. Iniling ng pinuno sa pangalawang Elder na tumugon. Kinuha ni Tian ang earpod, at sinabi sa pinuno na nahuli niya ang pangalawang Elder. Sinabi ni Tian sa pinuno na ibabalik niya sa kanila ang pangalawang Elder. Laking gulat ng pinuno nang marinig ang boses ni Tian, at hindi nakilala ng leader na si Tian iyon. Nagtanong ang leader kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Tian sa leader, na gawin nila ang lahat para makuha ang pangalawang Elder. Kaagad pagkatapos sabihin ito, itinapon ni Tian sa bintana ang pangalawang Elder. At bumagsak sa lupa ang katawan nito. Nagulat ang isa sa mga Elder na nasa gusali ni Tian nang makita ito. Hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Nang suriin ng ibang Elders ang katawan ng pangalawang Elder, napansin nilang hindi na ito humihinga. Sinabi ng leader sa iba pang Elders na mag-ingat, sinabi sa kanila na malamang na tumawag si Tian para humingi ng tulong. Napaisip si Tian na ito ay nakakatawa. Sinabi niya sa mga Elders na walang kumikalaban sa pamilyang Musalin High Base, maliban sa kanya. Nagulat ang mga Elders nang marinig ang boses ni Tian,
at hiniling kay Tian na lumabas sa pinagtataguan. Lumingon-lingon ang mga elders at napansin nilang walang tao sa paligid. Nang ibinaba ng mga elders ang kanilang depensa, nakita ng isa sa kanila ang isang berdeng ilaw na kumislap sa kanyang harapan. Sa paglaki ng liwanag, pinutol ni Tian ang ulo ang isa sa kanila. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian, dalawa na ang patay. Mabilis na napagtanto ng mga elders na si Tian ay gumagamit ng shadow talent. Ipinagpalagay nila na si Tian ay nag-hire ng isang shadow assassin. Nagsimulang kumalat ang mga elders, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, si Tian ay may speed talent. Inactivate ni Tian ang speed talent, at pinatay ang dalawang elder gamit ang kanyang espada. Nagulat ang ibang elders nang makita ito, wala pa silang nasasaksihan na shadow assassin na ganoon kabaliw ang bilis. Napansin ni Tian na nakatitig sa kanya ang mga elders. Inilapit niya ang pagitan nila at ginamit ang kanyang espada para hatiin sila. Habang tinitingnan ni Tian ang mga katawan ng kanyang mga kalaban, sinubukan siya ng isa sa mga elder mula sa itaas. Sa kasamaang palad para sa elder, madaling nakaiwas si Tian sa pag-atake. Laking gulat ng elder nang makita kung gaano kabila si Tian. Bago pa man makagawa ulit ng pag-atake ang elder, ginamit ni Tian ang kanyang espada para hiwain siya. Matapos patayin ang elder, tumakbo pa abanti si Tian. Nang makalapit siya sa iba pang mga elders, ginamit niya ang kanyang shadow blade technique para paghati-hatiin sila. Nang marinig ang kanyang mga tauhan na sumisigaw sa sakit, sinabi ng leader sa kanyang mga subordinate na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari at nakiusap sa kanila na tumugon. Tumalon si Tian sa kanyang gusali at tumakbo upang salubungin ang leader. Pagdating niya sa harap ng mga elders, dali-dali siyang pamwesto. Laking gulat ng leader at ng iba pang elders nang makita si Tian. Inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na hulihin si Tian. Mabilis na sumugod ang ibang elders para salakayin si Tian. Nang makalapit sa kanya ang mga elders, inalis ni Tian ang kanyang espada at ikinuyom ang kanyang kamao. Pamwesto siya at inactivate ang strength talent. Naharangan ni Tian ang mga pag-atake ng dalawang elders. Hindi naunawaan ng mga elders kung ano ang nangyayari, hindi nila alam kung paano na-manage ni Tian ang pag-atake ng dalawa. Ginamit ni Tian ang kanyang lakas para itulak pabalik ang mga elders. Ang dalawang elders ay tumilapon at bumagsak ang kanilang mga ulo sa lupa. Naglakad si Tian patungo sa leader. Habang papalapit si Tian, bumagsak sa lupa ang leader. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, at hindi niya alam kung paano nagawang talunin ng isang elite martial warrior ang lahat ng elders. Nakilala ni Tian ang leader. Tinanong niya ang lalaki kung siya ba ang ama ni Xia, at kung si Amoan ang pangalan niya. Mabilis na tinanggal ni Amoan ang kanyang maskara, nang marinig niyang tinawag ni Tian ang kanyang pangalan. Sinabi niya kay Tian na maaari nilang ayusin ang kanilang mga isyu ng maayos. Sinabi ni Tian kay Amoan na siya ang pumatay kay Xia. Sa halip na magalit, lumuhad si Amoan at sinabi kay Tian na nakuha ni Xia ang nararapat sa kanya. Sinabi niya kay Tian na bobo si Xia para saktan siya, at nakiusap kay Tian na iligtas ang kanyang buhay. Maari niyang ibigay kay Tian ang kahit anong halaga ng pera na gusto niya. Naikuyong ni Tian ang kanyang kamao, na naglalabas ng maliliit na liwanag ng enerhiya. Humingi si Tian ng tawad kay Amoan, at sinabi sa kanya na mahilig siyang maglaro ng mga bagay sa simula. Sa pagkasabi nito ay agad na ibinagsak ni Tian ang ulo ni Amoan sa lupa. Hinubad ni Tian ang kapa ni Amoan, at sinabi sa katawan ni Amoan na hindi niya hahayaang ipagpaliban ang paghihiganti ngayon sa susunod na araw pa. Sinabi niya sa katawan ni Amoan na nagkamali sila sa pagtatangkang saktan nila si Yu. Ipinahayag ni Tian na papatayin niya ang buong pamilya ni Amoan. Isinuot ni Tian ang kapa at tumakbo patungo sa mansyon ng pamilyang mo. Lumipat ang eksena sa mansyon ng pamilyang mo. Tinanong ni Jiang Qing ang kanyang anak kung bakit hindi pa bumabalik ang 10 Great Elders. Sinabi ni Xiang sa kanyang ama na huwag mag-alala. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Xiang sa kanyang ama na walang imposible sa trabaho ng 10 Great Elders sa Lin High Base. Kaagad pagkatapos sabihin ito ni Xiang, may nagpatama sa kanila ng sandata. Mabilis na naramdaman ni Jiang Qing ang sandata, umatras at naiwasan ito. Bumagsak ang sandata sa lupa. Nagulat si Jiang Qing nang makita ang pag-atake at sinabi sa umatake na ipakita ang kanyang mukha.
Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, kinaladkad ng umatake ang espada mula sa sahig at ibinalik ito sa kanyang kamay. Ang umatake ay si Tian. Sinabi ni Tian kay Jiang Qing na siya ay nakakatawa, at siya ay weird dahil hindi siya nakilala na siya naman ang unang umatake at nagpadala ng mga tao para sa kanya. Nagulat si Xiang nang makita si Tian, at nagtanong tungkol sa 10 Great Elders. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tian kay Xiang na malapit na siyang sumama rin sa mga elder sa impyerno. Nagulat si Xiang sa narinig. Sumugod si Tian para salakayin si Xiang, lumapit si Tian sa pagitan nila, at ginamit ang kanyang espada para maslash si Xiang. Napasigaw si Xiang sa sakit at bumagsak sa lupa. Mabilis na tumakbo si Jiang Qing sa kanyang anak, tinakpan ang mga mata ng kanyang mga kamay, at sinigaw ang pangalan ng anak. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jiang Qing, at may kakaibang enerhiya ang pumulibot sa kanya. Tinawag ni Jiang Qing si Tian na bastard. Mabilis na nakilala ni Tian ang enerhiya sa paligid ni Jiang Qing, at sinabi na ginagamit niya ang kanyang secret art technique. Nakilala ni Tian ang secret technique niya, dahil nakita niyang ginamit ito ni Jiang Qing upang tumakas sa Mighty Ant. Napahawak si Jiang Qing sa kanyang buhok at sinabi kay Tian na babayaran niya ang ginawa niya sa kanyang anak. Isang tanda ng kidlat ang lumitaw sa kanyang noo. Lumaki ang katawan ni Jiang Qing, at napunit ang kanyang damit. Na-activate ni Jiang Qing ang kanyang Super Saiyan mode, at sinabi kay Tian na papatayin niya siya. Sinugod ni Jiang Qing si Tian. Nagulat si Tian nang makita kung gaano kabilas si Jiang Qing. Naikuyong ni Jiang Qing ang kanyang kamao at sinuntok si Tian. Nang iyuko ni Tian ang kanyang ulo, binigyan siya ni Jiang Qing ng isang uppercut na nagpalipad sa kanya. Nasira ni Tian ang pader at lumipad siya palabas. Mabilis siyang bumangon at pamwesto. Lumabas si Jiang Qing na may kidlat na pumapalibot sa kanyang katawan. Sinabi ni Jiang Qing kay Tian na hindi siya makukuntento kahit ikalat niya ang kanyang abo. Nang marinig ang kaguluhan, mabilis na dumating ang mga gwardya upang tingnan ang kanilang patriarch. Nagulat sila nang makita ang isang assassin sa mansyon at mabilis na pinalibutan si Tian. Natawa si Tian nang dumating ang mga gwardya pagkatapos niyang patayin ang patriarch. Tumayo siya at sinabi kay Jiang Qing na ang pamilyang mo ay puro mga tanga. Sinabi ni Jiang Qing sa kanyang mga gwardya na patayin si Tian. Si Tian at ang mga gwardya ay sumugod sa isa't isa. Ginamit ni Tian ang kanyang Shadow Blade upang hatiin ang mga gwardya. Hindi makapaniwala si Jiang Qing sa kanyang nakikita, at napagtanto na si Tian ay may kapangyarihan sa pakikipaglaban sa isang Great Martial Warrior. Sinabi ni Tian kay Jiang Qing na gusto niyang makita kung hanggang kailan magtatagal ang kanyang secret technique. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, siya at si Jiang Qing ay sumugod sa isa't isa. Nang magkalapit ang dalawa, naglabas si Jiang Qing ng isang malaking espada at ginamit ito para atakihin si Tian. Madaling hinaranggan ni Tian ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Habang naglalaban sina Tian at Jiang Qing, nakita ng dalawang lalaking nakasuot ng kapa ang impact ng labanan mula sa isang puno. Nang makita ang lawak ng labanan, nagtanong ang isa sa mga lalaki kung may nakikipaglaban ba sa isang Great Martial Warrior. Sinabi ng lalaki na ang Great Martial Warrior ay malakas. Tinanong ng lalaki ang isa pang lalaki, na tila ang kanyang young master, kung dapat ba niyang siyasatin ang labanan. Napangiti ang young master nang marinig niya ito at sinabi sa lalaki, na ang pangalan ay si Elder Z, na maghintay muna. Inalis ng lalaki ang kanyang hood at sinabi kay Elder Z na gusto niyang makita kung paano mangyayari ang lahat pero kailangan muna nilang maghintay. Ang lalaki pala ay si Ming, ang kasalukuyang leader ng pamilyang Lin.